Dahil sa mga ebidensyang hawak nila Bernard at Mark, kasama ang resibo, nagpasya ang CIDG ATCU na magsagawa ng isang entrapment operation nang wala nang mabiktima pa ang suspect. Ayon sa isa sa mga complainant, may balansi pa raw siya kay Marie. Nakakaya naman, ano? Pagpunta ng complainant natin dito sa office, nalaman namin na patuloy silang hinihingan ng 3,000 para sa full payment ng processing fee. Which is doon yung mga personnel namin dito sa office na in-advisean sila na patuloy silang makipag-communicate. Ayon sa mga complainant natin, yung subject is lalapag dito sa Manila galing Mindanao on February 20. Kaya dahil diyan, ang game plan, makikipagkita ang complainant para ibigay ang kulang pa niyang bayad sa suspect. Nagbanman ang resibo at ang mga pulis sa paligid ng Quiapo Church. Pero si suspect, di na nagbago na ang isip. Masakit namang ulo niya kaya ayaw nang makipagkita. Maya-maya pa, aba, si Madam Recruiter nagpalipat ng meeting place. Ang gusto, sa isang eskinita na lang daw magkita. Tagong-tago, Marie! Maya-maya pa nagkita na ang dalawa. Nang magkaabutan ng pera, agad na siyang inaresto ng ilang operatiba ng CIDG. Huwag ka na nang tumigas na para hindi na tayo magkagulitin. Sige, kabasaan lang na karabatang ha. Dinala agad siya sa CIDG ATCU. Dito siya nakapanayam ng resibo at ayon sa kanya, ako po ay legal na recruitment, hindi po ako illegal na recruitment. aba, legit naman daw siya eh. Totoo yung nakuha na 15,000 bawat isa sa kanila. Pero yun ang ginsabi ko sa kanila, yung complainant ko, ibabalik ko na lang yun. Wala akong ginawang masama, hindi ako nag-scam. Makakalabas din ako dito. Tutulungan ako ng Panginoon. Pero dahil sa testimonya ng mga biktima at ang mga pruwebang kanilang ipinakita, kinasuhan ng suspect ng violation of Republic Act 8042 o illegal recruitment at violation of Article 315 ng Revised Penal Code o Estafa. Kasalukuyan siyang nakadetain sa custodial facility ng CIDG-ATCU. Naharap siya sa 6 hanggang 12 taon na pagkakakulong kung sakaling mapatunayang may sala. Dahil nahuli na si Marie, parang nabunutan daw ng tinik sina Mark at Bernard. Iisa lang daw ang mensahe nila sa kanilang pamilya na umasa sa kanilang pangingibang bansa. Sa aking partner na huwag kang mag-alala, okay lang ako dito. Mas sosolusyonan din natin ito. At tatapos sa kanya itong problema na ito. Nay, tay, huwag kayong mag-alala sa akin. Nandito lang ako, lumalaban sa hustisya. Kita din tayo, nay, tay. Pabalik ako ng Davao na buong buo.